Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Dare to Us. Sinare niya ang short video ni Attorney Guanzon na binabatikos niya si Senator Lacson. Bibilib lang kami sa iyo kung patawag mo si Martin Romualdez at sino pa? Sandro Marcos. So, ibig sabihin, walang nakikita ni Atty. Guanzon na magandang patutunguhan ang Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Lacson. Ito, pakinggan natin. Yung Senate Blue Ribbon Committee na yan, bibilib lang kami sa iyo, Senator Ping Lacson, kung ipatawag mo, i-require mo under pain of contempt si Martin Luther King Romualdez at si Sandro. Kasi hindi ako naniniwala. Nagawa lang yun ni Saldico na hindi utos ni Romualdez. Lahat ng gawa ni Saldico as appropriations chair, utos ni Martin Luther King Romualdez. Yan ang talagang totoong makapal. Kasi meron pa siyang mga media propaganda ngayon na ang pera daw ng taong bayan na hindi dapat ibulsa. So, excuse me, asawa mo si Eda Romualdez, ginawa mong chair ng accounts ng speaker ka. Ano ba ibig sabihin nun? Kuntsaba kayo. Grabe kayo, walang iya-iya na kayo. Yan, yung Senate Blue Ribbon Committee na yan, bibilib lang kami sa iyo, Senator Ping Lacson, kung ipatawag mo, i-require mo under pain of contempt si Martin Luther King Romualdez at si Sandro. Kasi hindi ako naniniwala. Nagawa lang yun ni Saldico na hindi utos ni Romualdez. Lahat ng gawa ni Saldico as appropriations chair, utos ni Martin Luther King Romualdez. Yan ang talagang totoong makapal. Kasi meron pa siyang mga media propaganda ngayon na ang pera daw ng taong bayan na hindi dapat ibulsa. So, excuse me, asawa mo si Eda Romualdez, ginawa mong chair ng accounts ng speaker ka. Ano ba ibig sabihin nun? Kuntsaba kayo. Grabe kayo, walang iya-iya na kayo. Ngayon lang ng... Yan, salamat po, Atty. Rowena Guanzon. Yan din yung nababasa kong mga post o comments na nakukulangan sila sa ginagawa ni Senator Lacson sa Blue Ribbon. Kaya nga yung opening statement niya, shut the F up. Up, sabi niya sa mga buzzers na sinasabi niyo na walang silbi ang Blue Ribbon Committee hearing. That's an insult to the Filipino people. Ganon. Kaya lang, kung basahin mo ang mga comments, yung mga reaksyon, tinatawanan lang nila si Senator Lacson. May nabasa kong post ng mga PMER generals. Ito yung usapan nila. Sabi ng isang retired general, itong si Lacson, may puruhan pa sana ito na maging presidente sa Pilipinas. Kailang, parang may pumipigil sa kanyang mga galaw. Ano bang gusto niya? Saan ba siya panig ng which part of history gusto niyang Kasi kung tutuhanin lang ang pag-imbestiga, tapos na sana itong investigasyon. Kailang parang may pinipili lang, hindi pinapatawag. Example, sabi ni Senator Marcoleta, yung mga tauhan ni Saldico, yung Mark Teksay at saka John Paul Estrada, yun yung mga nababanggit ng mga testigo na tumatanggap ng pera, nagdi-deliver. Bakit hindi patawag sa Blue Ribbon? Di ba? So, nasasayangan ako kay Senator Lacson dahil ang ganda yung nasimulan niyang yung advocacy niya sa politika, sa Senado. Anti-corruption siya, mulat sa pool. Hindi siya tumatanggap ng pork barrel, nilalabanan niya yan. Itong pagsimula ng 28th Congress, ang ganda yung dalawang privilege speech niya sa Senado. Yung nag-imbestiga na siya in advance, binubulgar niya yung mga Kaya nga, sino ba yung nagsabi? Si Professor Winnie Monso, dating NEDA
secretary. Sabi niya, hindi si PBBM ang nagbulgar niyan. Ang nagbulgar niyan si Senator Lacson. At to me, dagdag ko na lang, si Mayor Magalong. Sila yung mga whistleblower. So nataranta ang administrasyon dahil sasabog na lang, ang presidente, nagsalita na lang siya na mahiya naman kayo, sabi niya sa kanyang sona. So, ang ganda ng simula ni Senator Lacson sa laban sa korupsyon, kailang ito ngayon, nung naging Blue Ribbon Committee chairman siya, maganda ang simula, kailang nung lumabas si Gutesa, nagbago ang ihip ng hangin. Instead na ipurso ang lead doon sa sinasabi ni Gutesa, question pa niya ang background, credibility ni Gutesa. Then bigla siyang nag-resign. And then naantala ang hearing, nawala ng momentum ng Blue Ribbon. Tapos bumalik as chairman. Bumalik as chairman. And then ngayon, nagsimula ang hearing, tapos nag-present ng mga testigo na medyo nakukulangan ako sa testigo. Akala ko pasabog laban na kay Martin Romualdez. Wala. So ano sa tingin nyo? Papatawag ba ni Senator Lacson si Romualdez? Palagay ko hindi. Huwag na tayong umasa. Ang sinasabi lang na ipatawag ko, si Saldico at saka si Orly Gutesa. Na kung hindi sila sisipot, ay iisyuhan na nila ng warrant of arrest. Sige, tingnan natin anong mangyayari. Ano sa tingin nyo? Susulpot ba si Saldico? Hindi. Safety na siya doon sa kung saan bansa man siya nagtatago ngayon. Susulpot ba si Orly Gutesa? Hindi rin. Wala nang interest si Gutesa pagkatapos ng ginawa nila sa kanyang unang pagharap. Instead na suportahan siya, lalo pa siyang nawalan na ng gana si Gutesa. So, may makukulong bang big fish? Wala. Hanggang na lang. Hanggang kay Vizcaya lang. And then ngayon, nakakulong na si ex-senator Revilla. Ang mga sumusunod, pwede si Senator Villanueva, pwede si Senator Jinggoy. Kailang nakakapagtaka, bakit mga senador? Diba ang flood control scam nagsimula sa Kongreso? Wala, hanggang Saldico lang ang kaya nilang kasuhan at ipakulong. Ang iba, wala na, safety na sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan na mo og yero. Salamat kayo. May taga. Atop na ni sila karon. Ug karon mao na ni ang itsura sa atop sa natagaan na mo og yero. So mga dagko na gid kayo ang buslot. So kuan na gid kayo. Ang ulan, kung mag-ulan, luoy gid sila tungod sa kadako na sa buslot sa ilang atop. Ug karon ate pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa kadako sa buslot. Pila na siya katuig? 7 na katuig. 7 na gid katuig. So nga naman nga sa 7 ka tuig wala gid mo nakapuli og atop nga dagko na mo kayong buslot. Wala mi budget. Naon karon kalisod og budget. Sa kalisod sa panahon karon wala mo na budget nga para gid sa inyong pangatop. So karon natagaan na mo mag-atop na mo karon. Makatap na mi karon. Karon, Oo. dagang salamat sa nagatag og sen. Karon naman na gyud sa pag-atop. So maayo na gyud nga tan-awon. So nindot na gyud kayo ang atop. So dili na pareha ganina nga kuan na siya kanang buslot. Salamat kayo sa panahon nga natagan mi og sen. So sa nagatag nga
padayon ni nga tabang sa mua. Salamat kayo. Salamat kayo. So, may natingalan.